Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian ng langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Chris Kinyal. Magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Tayo tinipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po, Father. Ngayon ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng lahat ng mga banal. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng mga banal na naging ehemplo at modelo natin sa ating buhay pananampalataya. At ating ihingi sa Panginoon sa pamagitan ng ehemplo at mga pagtulong ng lahat ng mga banal, atin ring makita sa ating sarili ang ating sariling daan tungo sa kabanalan.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng inyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paawawin mo sa amin ang kinasasabikang batis na iyong awa. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos, ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos,
Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagpaparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya ay malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating parangalan ang mabuting balita ng Panginoon. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sa muli po, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi rin po, Father. Bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at bilang kapisan na isang simbahan, sinasabing tayo bilang isang simbahan ay nahahati sa 3 grupo. Ang unang grupo ay ang tinatawag na Pilgrim Church. Ang pangalawa, ang tinatawag na Suffering Church. At ang pangatlo at huling grupo ay tinatawag na Triumphant Church. Sino ang nasa Pilgrim Church? Tayo na nandito pa sa lupa. Tayo'y naglalakbay sa ating pananampalataya bilang isang simbahan tungo sa ating kaluwalhatian. Kaya tinatawag tayong Pilgrim Church, na isang simbahan na minimithi na ang bawat membro nito ay makakamit ng kaniyang sariling pagkabanal. Kaya meron tayong mga activities sa ating simbahan, mga sakramento, para tayo'y matulungan na tayo makita natin ang daan patungo sa ating sariling kabanalan. Kaya tayo ay naglalakbay sa buhay na ito bilang isang simbahan at sana makamit natin ang minimithing na bawat isa sa atin at ang buong simbahan ang kanyang sariling kabanalan. Yan ang tinatawag na Pilgrim Church. Ang pangalawa, ang tinatawag na Suffering Church. Bakit merong tinatawag na Suffering Church? Sila yung mga namatay na nasa tinatawag na estado sa purgatorio. Alam naman natin, ang purgatory is a place for cleansing, to be purified. Kaya nandun sila at sila yung dinadasal natin sa All Souls Day. Mga mahal natin sa buhay na namatay na kailangan nila ang ating dasal para na sila ay matapos na sa kanilang proseso, sa kanilang paglilinis, at sila ay matanggap na sa kaharian ng Diyos. Kaya ang ating pagdiriwang bukas ay isa din sa importante na pagdiriwang sa buong simbahan. Inaalala natin ang ating mahal sa buhay na namatay na at ang ating ipahayag ang ating mga pagdarasal para sa kanila, para sila ay matulungan sa kanilang sariling paglalakbay. At dinadasal din natin na sana yung mga mahal natin sa buhay na namatay na ay ang natanggap na ng Diyos sa kanyang kaharian. Hindi na sila kabilang sa tinatawag na Suffering Church, ngunit sila ay kabilang na sa pangatlong grupo, ang Triumphant Church. Alam natin, ang Triumphant Church, sila yung mga taong natanggap na sa kaharian ng Diyos. Mga santo na ating kinikilala. Ngunit hindi lamang santo nakikilala natin, kundi ang lahat ng mga namatay at muling nabuhay. Mga hindi natin nakilala, mga unknown, mahal natin sa buhay. Alam natin na sila ay natanggap na sa kaharian ng Diyos. At sila ang ating ipinagdarasal. Sila ang ating pinagdiwang ngayon sa ating diriwang sa lahat o kapistahan ng lahat ng mga banal. Sila ay natanggap na nila ang napakalaking grasya, ang grasya ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay naglalakbay bilang isang simbahan. Simula dito sa mundo, isang itong tuloy-tuloy na paglalakbay. Kaya importante na ang ating buhay dito sa mundo, hindi natin isabuhay para lamang dito sa mundo. Alam natin na ang buhay natin dito sa mundo ay tuloy-tuloy yan sa ating paglalakbay para sa buhay na walang hanggan. Ang ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo, nagsasabing tayo ay hindi lamang para dito sa mundo. Kailangan nating sa ating buhay, atin ding paglaanan ang buhay na walang hanggan. Dahil isa lamang itong paglalakbay. Ang ating ebanghelyo, ating narinig ang tinatawag na Beatitudes o 8 Beatitudes. Yung ano ang kailangan nating gawin para tayo magiging isang
maligaya, mapayapa, at ano ang ating gawin para natin makamtan na buhay na walang hanggan, umapalad tayo sa buhay na ito. 8 yun ang ating narinig, at ating narinig na mapalad ang mga aba, mapalad ang mga nahahapis, mapalad ang mapagkumbaba, mapalad ang namimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, mapalad ang mga mahabagin, mapalad ang mga may malinis na puso, mapalad ang mga gumagawa ng daan na ipagkakasundo, mapalad ang mga pinag-uusig, mapalad kayo kapag dahil sa aki inalimura kayo ng mga tao pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang Beatitudes nagpapakita sa atin ng daan paano natin mabuhay ng puno ng kabanalan dito pa lang sa lupa. At kung tayo ay namuhay ng puno ng kabanalan dito pa lang sa lupa, pagdating ng kamatayan, pagpunta natin sa sunod na grupo, ang Suffering Church, doon natin makikita na kunti na lang ang kailangan natin i-purify sa ating mga sarili para tayo didiretso na sa pangatlo at huling grupo, ang Triumphant Church. Ngunit kung ang ating buhay dito sa mundo ay ating isinabuhay ng puno ng kasamaan, puno ng kasalanan, alam natin sa ating kamatayan, tayo ay magsasuffer bago natin makamtan ang grasya ng huling pagkabuhay. Kaya isa na paglalakbay lamang ito. Kaya dito pa lang sa lupa, dito pa lang sa mundo, atin ang isabuhay ang buhay na nakalaan para sa atin. Ang buhay ng kabanalan, sa sinabi na sa ating Ebanghelyo, sa pagsunod natin kung sino ang magiging mapalad, ang ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan ay isang mabuti at masayang paglalakbay. Ngunit kung ating sisimulan na pulo ng kasalanan, pulo ng kasamaan ang buhay dito pa lang sa mundo, alam natin at tayo'y magsasuffer bago natin malinis ang ating mga sarili. Kaya ang paanyaya sa atin, sa pamagitan ng mga halimbawa ng lahat ng mga santo, sana simula pa lang ngayon, ating gawin ang lahat ng ating magagawa. Ating masunod ang pinapahayag sa ating Ebanghelyo kung sino ang mapalad. Para ang buhay natin dito sa lupa, siya na ang buhay na magbibigay sa atin sa buhay na walang hanggan. Yan ang paanyaya sa atin, sa ating pagdiriwang ngayon ng kapistahan ng lahat ng mga banal. Atin ding hingin ang lahat ng tulong ng mga banal para tayo ay manatiling nakasunod sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa ating pananampalataya na ang kamatayan hindi niya pinutol ang ating ugnayan. Alam natin na ang ating mga mahal sa buhay na nauna na, alam natin ang iba porsyon nasa langit na sila. Sila'y patuloy na nagdadasal, patuloy na gumagabay sa atin. At ang lahat ng mga santo. San Jose, ang ating patron. Ang Inang Maria, sila ay lahat na naggagabay sa atin. At ang ating gustong makamit bilang sa bawat isa sa atin at bilang isang simbahan, na tayo ay magiging isa at tayo ay makabilang sa tinatawag na Triumphant Church sa grupo ng mga lahat ng mga banal. At atin itong makamtan at alam natin na ito ang biyaya, ang pinakamalaking biyaya ng Diyos na ating hinihingi, ang buhay na walang hanggan. Patuloy nating ipagdarasal ang bawat isa na makamtan natin, tulad ng lahat ng mga banal, ating makita ang daan patungo sa ating sariling kabanalan. Sa pamagitan ng pagsunod, sa pamagitan ng paggawa sa utos ng Panginoon at pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen. Tayo magsitayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahay naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabuting kalooban naway makatanggap ng tunay na buhay at kapangyarihang di magmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tayo naway pagkalooban ng Eukarista ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng kabanalan at biyaya, inaalay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa inyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay, sa paghain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal, at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, pagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang ang pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, Andy Roberto na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan kung dapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, ang pangyarihan at papurihan, ngayon at magpapakailanman. Amen. Salamat.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Pero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan, di magkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hiniling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos, upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo, sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga yumao. Ama naming mapagmahal, hinahabilin namin sa iyo ang aming mga banal na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama na iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Yan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparang unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.